Grabe ang nangyari sa Nepal mga ka-2Wheels. Sabi sa balita, may malaking bahagi ng glacier na bumagsak o nag-collapse sa mataas na bahagi ng Himalayas. Tinatayang nasa 5,200 meters ang altitude. Ang pagbagsak daw ng yelo ay naging ice and rock avalanche kasama ang napakalaking dami ng bato at debris. Bumagsak ito ng mahigit 1,200 meters pababa sa valley na nagdulot ng biglaang pag-agos ng tubig na may kasamang yelo, putik at malalaking bato papunta sa ilog. Biglang tumaas din ng tubig sa mga ilog gaya ng Botekoshi at Trishuli kaya naging napakabilis ng flash flood. May una ring hinalang earthquake ang sanhi. Pero ayon sa mga bagong pagsusuri, mas malamang na glacier collapse or ice rock avalanche ang pangunahing trigger ng nangyari. Ang seismic signal na naitala ay maaring resulta mismo ng pagbagsak ng glacier at debris. Ang tanong, bakit naging sobrang lakas? Ang Himalayas kasi ay may matatarik na slope at maraming glacier. Kapag bumagsak ang malaking glacier, biglang may nagbuhos ng napakalaking volume ng tubig at bato sa isang makitid na valley, kaya mas mabilis at mapanira kaysa sa karaniwang baha. Sinasabi ring posibleng climate change or warming ang itinuturing ding mahalagang contributing factor dahil mas mabilis na natutunaw at nagiging unstable ang mga glacier sa Himalayas. Kaya ito ang mga sinasabing dahilan kung bakit halos walang warning time ang mga taong nasa downstream areas. Ang ganitong glacier collapse flash flood ay maaring dumating sa loob lamang ng napakaikling panahon. Ang rumaragasang tubig, putik at malalaking bato ay sumira ng mga bahay, tulay, kalsada at hydropower facilities. Marami din daw foreign tourists or pilgrims at mga workers ang nawawala, kabilang ang mga biyahero patungong Mount Kailash. Patuloy pa rin naman ang search and rescue operation pero nahihirapan ng rescuers dahil sa mga sirang roads, baha, putik at communication problem. Kaya grabe mga 2Wheels, let's pray for them at sana makarecover ng mabilis ang Nepal.